Rated PG, patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. T3 kapag isagot kita, mga masama lagot ka na, ang babangga magigiba, ang aksyon na andyan sila! Sa una ng bakbakan ngayong gabi, sa kanan anghel, sa kaliwa demonyo. Hoy! Ganito ang pwedeng pagpilian ng mga debotong dumarayo sa Manawag Church sa Pangasinan. Sa harapan mismo ng simbahan, may mga pasugaran pong ganyan. Siyempre po, pangit po talagang tingnan. Kung dati nireklamo sa pagkakaroon ng ghost employee si Kapitan, ngayon naman, siya pa rin daw ang pasimuno ng operasyon ng walang permit na daycare center. Pwede! Oh! Pwede! Pwede! Bastos ka, Adam. 14 anyos na binitbit ng isang lasing na pulis. Dahil sa away ng mga babae pero lesbo, pinaghihipuan daw ang biktima at hinubaran pa ng pantalon sa loob mismo ng police mobile. Walang nga kang pulis ka, hinipuan mo pa ako, kinaladkad mo ako, papatanggal kita sa pagkapulis mo. Dahil wala silang ligtas ang mga oras kung may song. Magandang hapon mga kapatid, habang walang pulis Los Baños or habang walong pulis Los Baños sa silibak dahil protektor daw ng mga kriminal, patuloy kayong sumandal sa programang ito na walang poprotektahang pusakal kundi tanging ang aping mamayan lamang. Dudurugin namin ang mga bulok nilang gawain at harap-harapan ipigay ng bawat kalaban. Kaya mga tol, sundan nyo lang kami dahil ang T3 ay palaging nasa unahan kapag bakbakan na. Isa na naman, Kapitan, suki na ng T3. Inireklamo na naman ang bago niyang pakulo, daycare center na hindi lisensyado. Kap, talagang pasaway ka, talagang PI ka, tip. Uy. Bastos ka, Adam. Ganito kami welcome ng isang teacher na sana'y kukunan namin ng panig. Ang reklamo ng mga magulang, ang daycare center na pinapatakbo ng kanilang barangay sa pamumuno ni Chairman Rafi Placer sa Barangay 74 sa Caloocan City. Kawawa naman yung apo ko dahil nag-aaral siya, walang permit ng daycare. Itong aking katukayo, ilang beses na nating binakbakan dito sa T3. February 27, 2012, nang ipalabas namin ang di umunoy pagkakaroon ng ghost employee sa barangay. Ang mga sangkot, 2 multong tanod at isang girang na ginawang lupon kuno. Ang inireklamo, Kapitan, deadma sa reklamo. Pero ilang araw lang ang nakalipas, isa pang problema ng aming nabuking. Isang daycare center kasi ang nag-ooperate sa barangay nang wala palang permit mula sa DepEd. Nangangamba kami na baka hindi mapasok ang mga anak namin sa elementary kasi walang permit nga. Taong 1995 pa ang daycare center na ipinapatakbo ngayon ng isang teacher na si Rose Bulinaw. Pero ayon mismo sa DepEd, ay hindi siya lisensyadong guro. Ang sabi nila, ang daycare center ay sa barangay pero ang dami-daming sinisingil. Yung pala ay kay Kapitan Rafi Placer. Dahil sabi niya, dam-dang estudyante posibleng di tangkapin sa elementarya. Bagay na di matanggap ng mga magulang dahil sa dami raw na pinapabayaran sa kanilang extra charge sa daycare. Kapitan Rafi Placer, nasana yung pundo na 27,000 sa mo na dinala? Saan naman kaya ito mapupunta, Kap? Sa mas malalim na pag-iimbestiga ng T3, nabiso namin 2 beses ng inutusan ng DepEd si Kap na isa lang daycare center. Pero hanggang ngayon, nag-ooperate pa rin ito. Pero, imbes na magpaliwarag si Kap o si Teacher Rose, pinagtulakan ng aming team at pinagsarahan ang pintuan.
Para aksyonan ang reklamong ito, kausapin natin si Corazon Gonzales, ang Superintendent and DepEd sa Caloocan. Madam Corazon, magandang hapon po. Opo, good afternoon po. Ma'am, I understand na meron na po kayong utos sa Peke na daycare center na ito na isara na yan sapagkat wala pong permit sa inyo, pero ayaw pa rin pong sumunod. Bakit hindi nyo pa rin, ma'am, mapa-implement yung closure order, madam? Actually po, hindi pa closure order ang ini-implement. Apo. Pinasasubmit po siya ng mga kakulangang requirement para po mabigyan siya ng permit. Pero hanggang ngayon po, ang naisubmit pa lang po niya ay yung Securities and Exchange Commission Okay. at saka yung business permit niya. Pero marami po siyang dapat isubmit bago siya mabigyan ng permit. Kaya nga po, sana Wala ma'am, pa po siyang permit ngayon. opo, sana ma'am, hindi muna siya nag-ooperate habang nagko-comply pa siya dun sa mga requirements nyo, di po ba ma'am? Opo, sir. Okay, so dapat to siguro isara muna yan. Kasi para naman itong mga estudyante, pagka-graduate dyan, hindi naman pala inuuno yan ng DepEd, baka hindi matanggap sa elementary. Kaya nga po, sir, tinutulungan namin siya na makakumpleto siya ng requirement. Tumawag nga po ako dun ngayon, hindi ko pa naman po siya nakausap. Alam niyo po, Tumawag ko po yung mga requirements na dapat niyang isubmit. Ma'am, isa lang. Wala pa lang po ang nasasubmit niya. Ma'am, alam niyo ba itong si Kapitan na ito, ang daming katiwalaan ito. Dati na po itong na-feature sa T3 dahil nga po sa mga ghost employee niya. Di ba? Na pinapatakbo niya dyan sa kanyang barangay. Ngayon naman po, ito naman yung daycare center. Baka kako ma'am, pwede natin bilis-bilisan po yung aksyon natin sa reklamong ito, madam. Opo, sir. Pupuntahan ko nga po siya bukas eh. Okay. Kinakausap ko nga po siya ngayon. Tinawagan ko siya, pero ang kausap ko lang yung tao niya. At wala po siya doon sa opisina, pero gusto ko siyang makausap. Sige. Para nga po matulungan na namin kung talagang gusto niyang magbukas pa ng paaralan. Okay. Ang hawak ko lang po na ano niya, yung Certificate of Sex Registration at saka yung business permit. Hindi naman po sapat yun. Okay. Sige po, so asahan po namin ang inyong agarang aksyon, ma'am, para... Opo. Opo. Pwede ba natin malaman by next week po? Pa-follow up kami sa inyo kung okay na po, kung nakakomply na ba siya o hindi? Opo. Pupuntahan ko po siya bukas ng hapon para maipaliwanag ko sa kanya kung ano pa yung mga kailangan niya para Sige po. mabigyan siya ng permit. Okay. Alright, anong problema dun, Tulrap? Simple lang naman mag-apply siya ng permit kung talagang interesado siya sa negosyo niya. Marami siya mga requirements pa dapat i-comply. Siguro sa BPLO at kung ano. Pasek lang napapakita niya so far. Oo. Ayaw niya matigas ang ulo. Baka siguro wala siyang pambayad or whatever. Kanino kay Kapitan to? Kay Kapitan to. Yung na-feature dati dito na may mga ghost employee. Matigas talaga tong Kapitan na to. Madam, salamat po, madam. Opo, sige po. Opo, thank you Gandang po. hapon po, ma'am. Wanted, Edwin Duma Sapalon. Ang kaso, carnapping, murder, double frustrated murder. Ang pabuya, 450,000 pesos. Sa pagbabalik ng T3, isang lesbo ng hipo daw ng minor de edad sa loob ng mobile car. Walang yakang pulis ka, hinipuan mo pa ako, kinalagkad mo ako, papatanggal kita sa pagkapulis mo. Mga pasugala na nasa tapat ng Manawag Church sa Pangasinan. Ilang beses nang winalis ng pulisya pero lagi raw nakakabalik dahil kay Mayor. Sa harapan mismo ng simbahan, may mga pasugalan pong ganyan. Siyempre po, pangit po talagang tingnan. Erwin Kerati at